tunay na pagkatao ni Kai Montinola at mga achievements niya. Nagtutulong-tulong na nga ang mga tagahanga at supporters ni Kai para siya ay maisalba sa darating na eviction night ng PBB Gen 11. Kasama nga ang pangalan ni Kai sa listahan ng maaaring mapalabas ng bahay ni Kuya. Kaya naman ngayon pa lang ay nagdarasal at umaasa na ang mga fans ni Kai na maisasalba nila ang kanilang idolo. Para sa edad niyang 17, very mature na ngang mag-isip si Kai. Kaya naman panatag ang loob ng karamihan sa nakakakilala sa kanya na magkakaroon ito ng pagkakataon na manatili sa loob ng bahay. Good role model din daw siya sa mga kabataan. Sinasabi din ng mga fans ni Kai na siya na ang the next Kim Chiu na mananalo this season ng PBB. Marami nga ang nakakuha sa loob ni Kai dahil nakita nila na malayo ang kanyang mararating kapag natapos na ang kanyang stint sa PBB. Nasa puso rin kasi niya ang pagpaperform kaya naman maraming oportunidad ang maaaring masalihan niya sa pagpasok sa showbiz. Pakiramdam din ni Kai na siya ay isang empowered person kapag nakakagawa ng bagay na gustong-gusto niyang gawin. Doon din lumalabas ang pagiging confident niya dahil alam niya kung ano ang kaya niyang ipakita sa maraming tao. Ang mga kapwa housemates naman ay humanga sa tunay na tibay ng loob ni Kai. Napasabi nga ang ilan sa mga napalabas ng bahay ni Kuya na saludo sila sa ipinapakita ni Kai sa loob. Annie Jazz, she's mature for her age. She's talented and she's competitive but in a good way. Para naman kay Patrick, total package si Kai. At si Jaren naman ay tila naging idolo na si Kai sa pagiging multitasker niya. She treats this as a competition, but the perfect balance between fighting for yourself and enjoying your experience. Ngayong araw kilalanin natin kung sino ang tunay na Kai sa labas ng bahay ni Kuya. Binansagan si Kai bilang ang singing gwapa ng Cebu na tubo at purong Cebuano. Keisha Daniel Montinola ang tunay niyang pangalan. Palayaw lang niya ang Kai. Madalas kasing nalilito ang mga tao kung paano bigkasin ang kanyang pangalan. Minsan naririnig niya ang mga ito na tinatawag siyang Kaisha o di naman kaya ay Kisha. Kaya minabuti niyang sabihin na Kai na lang daw ang itawag sa kanya. Ang ibig sabihin naman ng pangalang Keisha ay negosyo o business sa Japanese. Hindi man lahi ng mga Hapon ang kanyang pamilya, pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya pinangalan ng Keisha. Ang mga hobbies o hilig niyang gawin ay journaling at scrapbooking. Mahilig din siyang maglaro ng badminton at syempre kumanta. Naglalaro rin siya ng basketball. Bilang isang singer naman, kabilang sa paborito niyang mga awit ang The Weeknd, si Ariana Grande, Bruno Mars, ABBA at si Charlie Puth. Ang kantang Loyal naman ni Chris Brown ay masasabi niyang nakapagbibigay sa kanya ng energy. Dream job ni Kai ang mapasama sa Broadway o kahit makasama sa Disney Channel bilang isang voice actress. Pangarap din niya ang maging isang doktor. Sobra naman niyang iniidolo ang Hollywood actress na si Zendaya dahil para sa kanya siya ang pinaka-talented sa lahat. Nagsimula kasi si Zendaya bilang isang artista na kumakanta rin at marunong pang magsayaw at model na rin. Kaya naman gusto niyang maging katulad niya balang araw. Ang pagkahilig kasi ni Kai sa musika ay dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya sa kanya. Naging sunod-sunod din ang tagumpay niya sa mga singing competitions. At doon niya napatunayan ang kanyang galing sa pagkanta na mayroong nakakabighani at malambing na boses. Bukod sa pagiging singer, siya ngayon ay nakakontrata sa ilalim ng B&B Model Cebu, isang modeling agency na tumutulong sa mga beauty king and queens, influencers, talents at professional models na may specialization sa hosting, commercial and print ad, runway and events. March 23 lamang nang maanunsyo ang pagkakasali ni Kai sa modeling agency na ito sa Cebu. Sinabi rin nila na handa na ang kanilang talent sa mga projects, casting calls at events. May taas si Kai na 5'7", kaya naman kapag dumating ang tamang panahon, maaari na rin siyang sumali sa mga beauty pageants. Kaya naman sinimulan na niya ang pagsali sa mga ito sa kanyang paaralan na mas humubog sa pagkakaroon niya ng self-confidence. Love language ni Kai is giving quality time to her loved ones.
kaya rin naman mahirap na malayo siya sa pamilya. Pero hindi niya pinagsisisihan ang pagpasok sa bahay ni Kuya dahil siya rin naman ang may gusto na sumali sa reality show at maging housemate. Itinuring din niya ang kanyang ina bilang kanyang buong pamilya at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Ang kanyang ina para sa kaalaman ng lahat ay ang kanyang adoptive mom at si Kai din ay itinuturing na niyang tunay niya ding anak. Nagpapasalamat naman siya matapos malaman na siya ay adopted dahil naibigay siya sa isang pamilyang mag-aalaga at magbibigay sa kanya ng buhay na mayroon siya ngayon. Itinuturing niya ang kanyang sarili na maswerte dahil sa lahat ng mga pagpapala at pagkakataon na natatanggap niya. Sinabi niya na napalaki siya ng kanyang adoptive family sa kung ano siya ngayon at iyon din ang dahilan kung bakit nagagawa niya ang maraming bagay tulad ng sports at iba pang mga kinagigiliwan at nakakahiligan niyang gawin ng hindi nahihirapan. Tiyak ngang miss na ni Kai ang kanyang pamilya sa outside world. Ang pagsali niya sa PBB ang pinakamatagal na panahon na mawawalay siya sa kanyang mga mahal sa buhay. At sobra naman niyang mamimiss ang kanilang bahay. Wala pa raw kasi silang pinuntahan o tinuluyan na bahay, maliban ang kanilang tinitirhan ngayon. Kaya naman gaya ng sinasabi ng iba, there's no place like home. Sa isang panayam bago ang pagpasok niya sa PBB, naipakita naman ni Kai ang kagandahan ng kanyang puso. Natanong kasi siya kung anong gagawin niya sa pera, sakaling wala itong masyadong halaga. Sinabi niyang ibibili niya ng bahay ang lahat ng mga nangangailangan nito. Nakita kasi niya ang mga naghihirap sa kalsada noong minsang pumasyal sila ng kanyang mommy at ipinagtaka kung bakit wala silang tinitirhang bahay. Isang magandang pangyayari naman ang naganap noong nakaraang buwan sa loob ng bahay ni Kuya. Nakasama na kasi ni Kai ang kanyang dalawang nanay. Sobra-sobra ang kasiyahan ni Kai nang makasama niya ang mga ito matapos na ipangako ng kanyang adoptive mom na hahanapin ang kanyang tunay na ina. Para kay Kai, matagal na niyang gustong mangyari ang makasama ang dalawang ina na nagbigay ng buhay at nag-alaga sa kanya. Willing naman din si Kai na magpa-DNA testing para makasigurado na ang nahanap na nanay ni Mommy Flora ay tunay ngang ina ni Kai. Gusto na rin ni Mommy G na humingi ng tawad sa kanyang nawalay na anak dahil sa nagawa niya rito. Ang pagiging hirap sa buhay ang naging rason kung bakit humantong sa desisyon si Mommy Jean na ipamigay sa ibang pamilya si Kai. Pangwalo si Kai sa mga anak ni Mommy Jean. Bilang souvenir, niregaluhan ni Kuya si Kai ng picture frame kung saan makikita ang iba pa niyang mga kapatid, ang kanyang mga ate at kuya, at dalawa pang nakababatang kapatid. Lumaking mabait na bata at mayroong mabuting kalooban si Kai dahil ni minsan ay hindi ito nakaramdam ng pagkamuhi sa kanyang biological mother. Naniniwala kasi siya na nangyari ang lahat ng pinagdaanan niya ngayon sa buhay ng mayroong dahilan. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Just send in your comments below.